Alam mo ba na may isang pagkain na napakasimple at napakamura na malamang hindi mo pa pinapansin sa buong buhay mo? At maaari itong maging pinaka-epektibong solusyon para sa constipation ng mga matatandang tao. Hindi mo na kailangan ng matapang na laxatives o mahal na powder o mga gamot na mas lalong nagpapalala ng pakiramdam mo. Ang kailangan mo ay maaaring naroroon na sa iyong kusina o mabibili sa anumang palengke ng napakamura. Ang constipation ay isa sa mga pinakakaraniwang problema sa tiyan pagkatapos ng 60 taong gulang, pero ito rin ang isa sa mga pinakabinabalewala dahil maraming tao ang itinuturing ito na normal, isang bagay na dapat na lang tanggapin sa buhay. Pero hindi dapat ganoon. Kapag hindi gumagana ng maayos ang bituka, hindi lang iyon isang abala, ito ay isang senyal na may mas malalim na nangyayari sa iyong katawan. Ang mabagal na paggalaw ng bituka ay maaaring magdulot ng pamamaga, pag-ipon ng mga lason sa katawan, pananakit ng tiyan, almoranas, at makaaapekto pa sa iyong mood at lakas araw-araw. Manatili hanggang katapusan ng video na ito dahil hindi mo lang malalaman kung ano ang makapangyarihang pagkaing iyon, matututo ka rin kung paano ito pagsamahin sa iba pang pagkain para ang iyong bituka ay gumana ng maayos at walang kahirap-hirap. Ako si Dr. Elena Santos at marami na akong nakitang mga matatandang tao na dumating sa akin na puno ng frustrasyon, hindi komportable, pagod na pagod sa pagdepende sa mga gamot para lang makapunta sa banyo. At ang karamihan sa kanila ay nakahanap ng tunay na solusyon, hindi sa botika, kundi sa kanilang sariling plato. Ayon sa mga pananaliksik sa gastroenterolohiya, mahigit 33% ng mga matatanda na lampas, 60 taong gulang ay nagdurusa sa talamak na constipation and ang bilang na iyon ay mas tumataas pa pagkatapos ng 70. Ang pinaka nakakabahala ay maraming tao ang itinuturing itong normal na iniisip na bahagi na lang ito ng pagtanda. Hindi iyon totoo. Nakilala ko ang mga taong ilang taon na umiinom ng laxatives araw-araw na tumigil na sa paglabas ng bahay dahil natatakot na walang banyo sa daan, na namumuhay na may patuloy na hindi komportableng pakiramdam na nag-aagaw ng kanilang kasiyahan at lakas, at ang mga taong ito ay nakabalik sa natural na paggalaw ng kanilang bituka sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago sa pagkain. Ngayon, titingnan natin ang 6 na pinakamakapangyarihang pagkain para mapabuti ang paggalaw ng bituka at ibalik sa iyong katawan ang digestive function na kailangan mo para maging maayos ang pakiramdam mo araw-araw. Pagkain numero 6, ang prutas na prune o pinatuyong plum. Nagtanong ka na ba kung bakit ang prune ay kilala bilang remedyo ng mga lola para sa constipation? Mito lang kaya iyon o may katotohanan sa likod ng tradisyon na iyon? Maraming katotohanan at kinukumpirma ito ng agham. Ang mga prune ay isa sa mga pinaka-epektibong pagkain para pasiglahin ang natural na paggalaw ng bituka. Naglalaman ang mga ito ng sorbitol, isang uri ng natural na asukal na gumaganap bilang mahinahong osmotic laxative. Ibig sabihin, nakakaakit ito ng tubig papunta sa bituka at pinapalambot ang dumi para mas madaling ilabas. Pero hindi lang iyon. Ang mga prune ay mayaman din sa soluble at insoluble fiber at sa isang compound na nagbibigay ng direktang senyal sa malaking bituka para gumalaw. Sa simpleng salita, pinagbibigyan nito ang bituka ng signal na kumilos. Isang pag-aaral na inilathala sa isang kilalang medical journal ay direktang inihambing ang mga prune sa isa sa mga pinaka-inireseta na fiber supplement at nalaman nila na ang mga prune ay mas epektibo pa sa pagdaragdag ng frequency ng pagdumi sa mga taong may talamak na constipation. Ilang prune ang dapat kainin? Sa 5 o 6 na prune sa isang araw, nakakakuha ka na ng tunay na epekto sa iyong tiyan. Maaari mo itong kainin ng mag-isa, idagdag sa iyong oatmeal sa almusal, o ibabad magdamag sa tubig at inumin kasama ang likido pagkagising. Ang tubig ng prune sa umaga na ininom bago kumain ay isa sa mga pinakamahinahon at epektibong remedyo na kilala ko para gisingin ang bituka sa umaga. Isang mahalagang detalye, kung hindi ka sanay kumain ng maraming fiber,
Magsimula muna sa 2 o 3 prune sa isang araw at unti-unting dagdagan. Ang biglaang pagbabago ay maaaring magdulot ng utot o pananakit ng tiyan sa simula. Ang mga prune ay mura, madaling makita sa palengke at walang side effects tulad ng mga laxatives na gamot, literal na gamot sa anyo ng prutas. Inesto ay simula pa lang, harasiding susunod na pagkain ay hindi lang nagpapabuti ng paggalaw ng bituka, pati na rin pinakakain nito ang mga mabuting bakterya sa iyong tiyan. Isang bagay na kakaunting pagkain lang ang nagagawa ng sabay. Pagkain numero 5, ang natural na yogurt. May isang bagay na hindi alam ng maraming tao tungkol sa constipation ng mga matatanda. At iyon ay hindi palaging dahil sa kulang na fiber o kulang na tubig. Minsan ang problema ay nasa balanse ng microbiota, ng bituka, ibig sabihin sa grupo ng bakterya na naninirahan sa iyong bituka at nagreregula ng pag-andar nito. Sa paglipas ng mga taon, nagbabago ang balanseng iyon. Ang mga antibiotics, gamot, stress, at dieta na kulang sa fermented na pagkain ay nagpapababa ng dami ng mabuting bakterya na kailangan natin para magkaroon ng malusog na bituka. At kapag bumaba ang mga bakterya na iyon, nagiging mabagal, irregular, at hindi komportable ang paggalaw ng bituka. Doon na pumapasok ang natural na yogurt, isa sa mga pinaka-accessible at pinakaganap na probiotic na pagkain. Ang yogurt ay naglalaman ng mga buhay na bakterya tulad ng Lactobacillus at Bifidobacterium na nagkokolonisa sa bituka at nagpapabuti ng motility nito, ibig sabihin, ang kakayahan nitong gumalaw at itulak ang nilalaman pasulong. Kapag marami ang mga bakterya na ito, gumagana ang bituka ng mas maayos at regular. Isang malaking pag-aaral na nag-analisa ng mahigit 14 na pananaliksik tungkol sa probiotics at constipation ay nagpunto na ang regular na pag-inom ng yogurt na may mga aktibong kultura ay nagdaragdag ng frequency ng pagdumi at nagpapababa ng oras ng paglalakbay sa bituka ng malaki sa mga matatanda. Isipin ang mga bakterya sa iyong bituka bilang isang koponan ng mga manggagawa. Kapag kumpleto at pahinga ang koponan, maayos ang trabaho. Kapag maliit at pagod ang koponan, lahat ay naantala. Ang yogurt ay parang nag-hire ng karagdagang manggagawa para sa koponan araw-araw. Paano ito inumin? Palaging pumili ng natural na yogurt na walang dagdag na asukal at walang artipisyal na lasa. Tignan sa label na nagsasabing may mga buhay at aktibong kultura. Isang serving sa isang araw, sa almusal o merienda, ay sapat na para mapansin ang pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Isang karagdagang tip, magdagdag ng isang kutsarita ng giling na flaxseed. Sa gayon, pinagsama mo ang probiotic na epekto ng yogurt at ang epekto ng fiber at mayroon kang napakamakapangyarihang kombinasyon para sa tiyan. Ang susunod na pagkain ay isa na maaaring ginamit mo lamang bilang pampalasa, pero ang epekto nito sa bituka ay higit pa sa pagbibigay ng lasa sa iyong pagkain. Pagkain numero 4, ang flaxseed o buto ng lino. Alam mo ba na ang ilang napakaliit na buto na halos hindi mo mapansin sa plato ay maaaring may napakalaking epekto sa iyong pagtunaw? Pinag-uusapan natin ang flaxseed, isa sa mga pinakamayamang pagkain sa soluble at insoluble fiber na mayroon sa kalikasan at para sa bituka ng isang matatandang tao, ito ay halos katulad ng natural na gamot. Ang soluble fiber ng flaxseed ay bumubuo ng uri ng mahinahong gel sa loob ng bituka na naglalagyan ng laman sa mga pader nito at nagpapadali ng paglalabas ng dumi. Ang insoluble fiber naman ay nagdaragdag ng dami ng nilalaman ng bituka at pinabibilis ang paggalaw nito. Para bang ang flaxseed ay nagsisilbing lubricant at tagatulak ng sabay. Isang pag-aaral na inilathala sa isang kilalang gastroenterology journal ay nalaman na ang mga matatandang tao na kumakain ng giling na flaxseed araw-araw sa loob ng 4 na linggo ay nakaranas ng malaking pagpapabuti sa frequency at konsistensya ng kanilang pagdumi nang walang mga side effects. Bukod dito, ang flaxseed ay mayaman sa omega-3 fatty acids na nagpapababa ng pamamaga sa digestive tract. Ito ay espesyal na mahalaga sa mga taong may irritable bowel o talamak na pamamaga ng bituka, mga kondisyon na karaniwan sa mga matatanda.
Bago magpatuloy, nais kitang humingi ng isang bagay. Kung ang video na ito ay nakatutulong sa iyo, kung nararamdaman mong natututo ka ng isang bagay na maaaring magpabuti ng iyong buhay o ng buhay ng isang mahal mo sa buhay, mag-subscribe na ngayon sa channel. Bawat linggo ay naglalathala kami ng mga payo sa natural na medisina, espesyal na dinisenyo para sa mga matatandang tao. Huwag palampasin ang isa man. Ngayon, isang mahalagang detalye tungkol sa flaxseed, dapat itong kainin na giling, hindi buo. Ang mga butil na buo ay dumadaan sa bituka nang hindi nagagamit ng katawan ang mga sustansya nito. Gilingin ang mga ito sa bahay gamit ang isang coffee grinder o bilhin na giling na at itago sa ref para hindi ito ma-oxidize. Paano gamitin? Magdagdag ng isang kutsara sa iyong oatmeal, sa isang baso ng tubig, sa isang smoothie o iwisik sa ibabaw ng ensalada o sopas. Sa 1 o 2 kutsara sa isang araw ay sapat na para maramdaman mo na ang pagbabago. At ang susunod na pagkain ay magugulat sa iyo dahil ito ay isang bagay na maaaring kinakain mo araw-araw nang hindi mo alam na mayroon itong pambihirang kapangyarihan sa tiyan. Pagkain numero 3, ang kiwi. Ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Lola Nena, isang 74 na taong gulang na pasyente na pumunta sa akin ilang buwan na ang nakakaraan. Sinabi niya sa akin ng may buong seryosidad, Dr. Santos, naniniwala ako na ang constipation ay krus ko, na dapat ko na lang tanggapin ang ganito sa buhay. Mahigit 2 taon na akong umiinom ng laxatives bawat 3 araw hanggang sa naglagay ng kiwi sa aking almusal ang aking anak na babae. Sa loob ng 2 linggo, hindi ko na ito kailangan. And naniniwala ako sa kanya dahil hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganito. Ang kiwi ay isang maliit na prutas, pero may kahangahangang kapangyarihan sa pagtunaw. Naglalaman ito ng enzyme na tinatawag na actinidin na nagpapabuti ng pagtunaw ng mga protina at nagpapabilis ng gastric emptying, ibig sabihin, ang oras na ginagastos ng pagkain para makalipat mula sa tiyan patungo sa bituka. At kapag mas mabilis at mas mahusay ang prosesong iyon, mas maayos ang daloy ng buong digestive system. Bukod dito, ang kiwi ay mayaman sa soluble fiber, vitamina C, at tubig, 3 elemento na nagtataguyod ng paggalaw ng bituka at natural na nagpapalambot ng dumi. Isang pag-aaral na sumunod sa mga matatandang tao na may talamak na constipation sa loob ng 4 na linggo ay nalaman na ang mga kumakain ng 2 kiwi sa isang araw ay nakaranas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa frequency ng kanilang pagdumi ng walang karamdaman o side effects. Ang umarka may akda ng pagdaaral ay nagpunto na ang kiwi ay kasing epektibo ng ilang karaniwang laxatives pero nang walang mga abala na dulot ng mga ito. Paano ito isama? 2 kiwi sa isang araw, mas mabuting sa almusal ay sapat na para makuha ang digestive effect nito. Maaari mo itong kainin ng mag-isa, hiwain o haluin sa natural na yogurt para palakasin pa ang benepisyo sa bituka. Mura, masarap, at hindi nangangailangan ng espesyal na paghahanda, balatan lang at kainin. At ngayon ay may mahalaga dahil ang pagkain numero 2 ay hindi lang nagpapabuti ng paggalaw ng bituka, kundi tinutulungan din nitong linisin ang bituka, bawasan ang pamamaga at panatilihing busog ka ng mas matagal. At kapag nalaman mo kung ano ito, maiintindihan mo kung bakit ito halos nasa bawat kusina sa buong mundo. Pagkain numero 2, ang beans at lentils. Isipin na ang iyong bituka ay isang tubo. Kapag malinis at maayos ang lubrication, maayos ang daloy ng tubig. Pero kapag tuyo, makipot o barado, lahat ay humihinto. Ang mga legume, lalo na ang beans at lentils, ay parang pinakamahusay na maintenance na maibibigay mo sa tubo na iyon. Isang tasa ng luto na lentil ay nagbibigay ng halos 16 na gramo ng fiber, soluble at insoluble. Kumakatawan iyon sa mahigit kalahati ng inirerekomendang pang-araw-araw na dami para sa isang matatandang tao. Isang tasa lang, isang pagkain lang. Ang soluble fiber ng mga legume ay bumubuo ng gel na kumukuha ng tubig sa bituka, pinapalambot ang dumi,
Ang insoluble fiber naman ay nagdaragdag ng dami nito at pinasisigla ang peristalsis na siyang natural na paggalaw ng bituka para itulak ang nilalaman pasulong. Magkasama, ginagawa nilang ang pagpunta sa banyo ay hindi na pagsisikap at nagiging isang natural at walang sakit na bagay. Isa pa aral na inilathala sa isang kilalang nutrition journal ay nalaman na ang mga taong kumakain ng legum nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo ay may mas regular na paggalaw ng bituka kaysa sa mga hindi ito inilalaman sa kanilang dieta. At sa mga matatanda, mas kapansin-pansin pa ang epektong iyon. Napansin mo na ba na sa mga bansa kung saan ang beans at lentils ay pangunahing pagkain araw-araw, tulad ng maraming lugar sa Asia at sa Mediteraneo, ang talamak na constipation ay mas bihira? Hindi iyon pagkakataon, resulta iyon ng ilang dekada ng regular na pagkain ng pagkaing mayaman sa fiber. At ang pinakamahusay sa lahat, ang mga legum ay mura, maraming gamit at madaling lutuin. Maaari kang gumawa ng sopas na lentil, nilagang beans na may mga halamang pampalasa, malambot na mash o idagdag ang mga ito sa malamig na ensalada. Ang susi ay isama ang mga ito sa iyong menu nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Isang praktikal na payo. Kung nagdudulot sila ng utot, ibabad ang mga ito magdamag bago lutuin at magdagdag ng dahon ng laurel o piraso ng luya sa tubig na paglulutuan. Lubos nitong nababawasan ang fermentation at ginagawa ang mga ito na mas madaling tunawin. Ngayon, sabihin mo sa akin, gaano kadalas kang kumakain ng beans o lentils sa isang linggo? Kung ang sagot ay halos hindi, maaaring oras na para pag-isipan ito ulit dahil ang bawat serving ay isang tunay na hakbang patungo sa mas malusog na bituka. At maghanda ka dahil ang pagkain numero 1 ay ang ipinangako sa pamagat ng video na ito, ang pinakamura, pinakamadaling makita, pinakaminamaliit, at ang maaaring magbago ng iyong pagtunaw mula sa unang araw. Pagkain numero 1, ang maligamgam na tubig na may kalamansi at mantika ng olibo, ininom bago kumain. Oo, narinig mo iyon ng tama. Ang pinakamura, pinakasimple, at pinakamakapangyarihang remedyo para labanan ang constipation ng mga matatanda ay hindi isang mahal na supplement o isang espesyal na formula. Ito ay isang kombinasyon ng 3 sangkap na hawak mo sa iyong mga kamay. Maligamgam na tubig, kalamansi, at extra virgin olive oil. At kahit mukhang simple, marami ang sasabihin ng agham tungkol sa kung bakit ito gumagana ng napakahusay. Simulan natin sa maligamgam na tubig. Ang bituka ay mas mainam na tumutugon sa maligamgam na tubig kaysa sa malamig na tubig. Ang init ay nagpaparelax ng mga pader ng bituka, pinasisigla ang peristalsis, at ina-activate ang mga paggalaw na nagtutulak ng nilalaman pasulong. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig bago kumain ay isa na mismo sa mga pinaka-epektibong gawi para gisingin ang bituka sa umaga. Ngayon ay idagdag natin ang kalamansi. Ang katas ng kalamansi ay nagpapasigla ng produksyon ng bile sa atay, at ang bile ay mahalaga para sa pagtunaw ng mga taba at para ilubricate ang bituka. Bukod dito, ang kalamansi ay may banayad na laxative na epekto dahil sa mga flavonoid nito na nagpapasigla ng mga contraction ng bituka, at ang bitamina C nito ay gumaganap bilang antioxidant, nagpoprotekta sa mukosa ng bituka mula sa pamamaga. At ngayon, ang sangkap na nagbabago sa preparasyong ito sa tunay na espesyal na bagay, ang extra virgin olive oil. Isang kutsara ng olive oil bago kumain ay gumaganap bilang natural na lubricant para sa bituka. Literal nitong natatakpan ang mga pader ng digestive tract at pinapadali ang paglabas ng dumi. Ginagawang mas mahinahon at walang kahirap-hirap ang pagdumi. Pero bukod dito, pinasisigla ng olive oil ang produksyon ng cholecystokinin, isang hormone na nag-a-activate ng mga paggalaw ng malaking bituka at nagpapabilis ng paglalakbay dito. Isang pag-aaral na inilathala sa isang kilalang medical journal ay nalaman na ang mga pasyente na umiinom ng isang kutsara ng olive oil bago kumain ay nakaranas ng malaking pagpapabuti sa frequency at kaginhawahan ng kanilang pagdumi. At ilang pag-aaral tungkol sa Mediterranean diet
na mayaman sa olive oil ay patuloy na nagdodokumento ng mas mababang rate ng talamak na constipation sa mga populasyon na regular itong kumakain. Ang kombinasyon ng tatlong sangkap ay mas malaki kaysa sa kabuuan ng mga bahagi. Ang maligamgam na tubig ay nag-a-activate ng bituka. Ang calamansi ay nagpapasigla ng produksyon ng bile at mga contraction ng bituka. At ang olive oil ay naglulubricate at nagpapadali ng paglalakbay. Magkasama, bumubuo sila ng uri ng start signal para sa iyong digestive system tuwing umaga. Paano ito ihanda? Napakasimple. Bago kumain, bago ang almusal, magpainit ng isang tasa ng tubig hanggang maligamgam, hindi kumukulo. Magdagdag ng katas ng isang kalamansi at isang kutsara ng extra virgin olive oil. Haluin ng mabuti at inumin ito ng dahan-dahan sa maliliit na higop. Maghintay ng 20 hanggang 30 minuto bago mag-almusal para mabisang ma-activate ang epekto. Gawin ito araw-araw nang hindi bababa sa 3 magkakasunod na linggo. Ang konsistensya ang susi. Maraming tao ang naghihintay ng agarang resulta at umaalis sa 2 araw, pero ang mga natural na remedyo ay gumagana ng malalim at tuloy-tuloy, at ang epekto nito ay nag-iipon sa paglipas ng panahon. Maraming subscribers ang sumulat sa akin tungkol sa kanilang karanasan sa preparasyong ito. Isa sa kanila, si Mang Ernesto, 71 taong gulang, ay nag-iwan ng komento na hindi ko malilimutan. Dr. Santos, 4 na taon akong umiinom ng laxatives at hindi ko kailanman naisip na ang isang bagay na simple tulad ng tubig na may kalamansi at olive oil ay magagawa ang hindi nagagawa ng kahit anong gamot. Pagkatapos ng 1 buwan ng pag-inom nito tuwing umaga, gumagana na ng mag-isa ang aking bituka. Hindi ko mapaniwalaan. At naniniwala ako dahil nakita ko itong paulit-ulit sa mga matatandang tao na nagpasya na bigyan ng pagkakataon ang natural. Ang maligamgam na tubig na may kalamansi at olive oil bago kumain ay walang alinlangan, ang pinakamura, pinaka-accessible at pinaka-nagbabagong remedyo na maaari mong isama ngayon para mapabuti ang iyong pagtunaw. Isang sinaunang paghahanda na ginamit ng mga henerasyon at ngayon ay sinusuportahan ng siyentipikong katibayan. Ngayon na alam mo na ang 6 na pinakamakapangyarihang pagkain para labanan ang constipation, maaaring nagtatanong ka, Dr. Santos, paano ko sila isasama sa aking rutina nang hindi ito nagiging komplikado? Ang sagot ay mas simple kaysa sa iniisip mo. Hindi mo kailangang baguhin ang buong dieta mo ng biglaan. Kailangan mo lang ng maliliit na matalinong pagbabago na sa paglipas ng panahon ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Sa pagkagising, bago ang anuman, ihanda ang iyong tasa ng maligamgam na tubig na may kalamansi at olive oil. Ito ang iyong unang digestive act ng araw at binibigyan nito ang iyong bituka ng signal na kailangan nito para gumising. Sa almusal, magdagdag ng 1 o 2 kutsara ng giling na flaxseed sa iyong oatmeal o natural na yogurt. Kung maaari, magdagdag din ng 2 kiwi o ilang prune. Sa gayon, sa isang kain lang, 3 sa 6 na pinakamakapangyarihang pagkain para sa iyong bituka ay pinagsama mo na. Sa tanghalian, magsama ng serving ng mga legum nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Beans, lentils o garbanzos, nilagang may sopas, pureseng malambot o ensalada. Maraming gamit, mura at nagpapasalamat ang iyong bituka. Sa merienda, isang natural na yogurt na may mga aktibong kultura ang perpektong pagpipilian. Kung magdagdag ka ng ilang tinadtad na prune o isang kutsara ng flaxseed, mas mapalakas mo pa ang digestive effect. Isang payo na palagi kong inuulit, mahalaga ang hydration. Nang walang sapat na tubig, hindi magagawa ng fiber ang trabaho nito ng tama. Subukan na uminom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig sa isang araw bukod sa maligamgam na tubig mo sa umaga. Kailangan ng bituka ng likido para gumalaw, para mapalambot ang dumi, at para gumana ng regular. I-rotate ang mga pagkain sa buong linggo. Isang araw ay prune, isa pang araw ay kiwi, isa pang araw ay lentils.
Ang pagkakaiba-iba ay hindi lang nagpipigil ng pagkabagot, kundi nagbibigay din sa bituka ng iba't ibang uri ng fiber at iba't ibang stimuli na nagpapanatiling aktibo at balanse ang pag-andar nito. At tandaan ang isang bagay na sa tingin ko ay mahalaga. Ang constipation ng mga matatanda ay halos hindi kailanman may iisang sanhi. Ito po ay resulta ng ilang mga kadahilanan na nagsasama, kulang na fiber, kulang na tubig, pananatiling walang galaw, mga gamot, stress. Kaya ang solusyon ay dapat din maging malawak. Ang mga pagkaing ito ay isang mahalagang bahagi ng solusyon na iyon, pero samahan ang mga ito ng maikling pang-araw-araw na paglalakad at ng isang mahinahong saloobin sa oras ng pagpunta sa banyo, walang madalian at walang pagsisikap. Isipin ang paggising tuwing umaga na alam mong gagana ang iyong katawan nang walang sakit, walang kahirap-hirap, nang hindi umaasa sa kahit anong gamot. Ang katahimikan na iyon, ang digestive freedom na iyon, ay ganap na posible at nagsisimula ito ngayon sa kung ano ang nasa iyong kusina. Bago ako magpaalam, nais kitang tanungin, alin sa 6 na pagkaing ito ang unang isasama mo sa iyong rutina? Ang mga prune bago kumain? Ang yogurt na may flaxseed sa almusal? O magsisimula ka ba direkta sa maligamgam na tubig na may kalamansi at olive oil tuwing umaga? Sabihin mo sa akin sa mga komento. Gustong-gusto kong basahin ang iniisip ng mga tao dahil ang bawat karanasang ibinahagi ay nakatutulong na mag-inspire sa iba pang mga matatanda sa aming komunidad na dumadaan sa eksaktong katulad ng pinagdadaanan mo. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan nito, sa isang miyembro ng pamilya, sa isang kaibigan, sa isang taong alam mong matagal nang nakikipaglaban sa problemang ito. Minsan, ang tamang impormasyon ay darating sa tamang oras at nagbabago ng lahat. I like ang video kung natuto ka ng bago ngayon at mag-subscribe kung hindi ka pa. I-activate ang notification bell para maabisuhan ka ng YouTube tuwing maglalathala kami ng bagong video. Dahil bawat linggo, nagdadala kami ng mga payo sa natural na kalusugan, espesyal na dinisenyo para sa mga matatandang tao na gustong tumanda ng may kalusugan, kaginhawahan, at dignidad. Ako si Dr. Elena Santos at nais kong tandaan mo ang isang bagay. Ang digestive wellness ay hindi luho. Ito ay pangangailangan at mayroon kang lahat ng kailangan para mabawi ito simula ngayon sa mga simpleng at makapangyarihang desisyon. Dito sa screen ay inilalagay ko ang iba pang mga video na perpektong nagdaragdag sa natutunan mo ngayon. I-click ngayon at ipagpatuloy ang pag-aalaga sa iyong sarili kasama namin. Ingat kayo at hanggang sa susunod.